Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag. Ito po ang aking daily devotion, honesty and vulnerability, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampos sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Proverbs chapter 28 verse 13. Sabi po dito, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Ibig sabihin mo dito, kung sino daw po yung nagtatago sa Diyos ng nagtatago sa Diyos na makasalanan ay hindi pinagpapala. Pero isang tao na nagko-confess ng magawa nilang kasalanan at humihingi ng tawad sa Diyos ay nakakahanap ng mercy o nabibigyan ng mercy ng Diyos. First teaching is, honesty is not telling the truth to everyone. Yung pagiging honest ay hindi yung sasabihin sa lahat ang totoo. May mga katotohanan na hindi mo kailangan ipagsabi sa iba, tulad ng mga pangako na natupad, yung sinabi sa yung secret ng kaibigan mo, kapatid mo, dahil dapat sa inyo lang dapat ito, at hindi mo kailangan ito sabihin sa iba. Maganda ang pagiging honest, pero dapat hindi sa lahat ng bagay ay sinasabi natin sa iba, kasi ito ay pwedeng pagmulan ng chismis, at pag ito ay pinagmulan ng chismis ay pwede kayong magkagulo ng kausap mo or ng pinagsabihan mo ng totoo. Second teaching is, honesty means living in the light of God. Ang meaning ng honesty ay mamumuhay ka sa liwanag ng Diyos, na walang kadiliman sa iyong buhay, na tinatago mo sa Diyos. Totoo ka sa Kanya na makasalanan ka, totoo ka sa Kanya na nananampalataya ka at makasalanan ka, at kailanman ay hindi mo tinatanggi na isa kang tagasunod ng Diyos at namumuhay ka sa liwanag ng Diyos. Wala kang tinatago sa Kanya, honest ka sa Panginoon, at dapat ay di tayo nagtatago sa Diyos ng mga nagawa nating kasalanan, at umamin tayo sa Diyos na Lord, na patawarin mo ko sa nagawa kong kasalanan. Ito ang sabihin na namumuhay ka sa liwanag ng Diyos. Ang last teaching is, honesty requires humility and vulnerability. Ang pagiging totoo ay kailangan ay mapagkumbaba ka. Tanggap mo na ikaw talaga yan sa sarili mo, at dapat ay bukas ka sa kalooban mo. Alam mo sa sarili mo na vulnerable ka pa din sa lahat ng bagay, at kailangan tanggap mo sa sarili mo na tao ka lang din. Nagkakasala ka pa rin, hindi ka perfect. Hindi ka nagpapa-hypocrite sa ibang tao na sa labas ay malinis ka pero sa loob ay bulok mo. Dapat ay mapagkumbaba tayo at huwag tayo manghingi ng kapatawaran sa Diyos kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Yun lamang.